araw po mga kababayan, welcome sa Tindig Pinas, kung saan ang katotohanan ay hindi tinatabunan at ang boses ng masa ay pinakikinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Tindig Pinas para sa mga balitang hindi basta-basta inilalabas ng mainstream. Tara na't simulan na ang ating breaking news! Pinagpalit nga raw si Kitty Sara kay Tamba? Ito na nga ba ang indikasyon na sa mundo ng politika may mga pagkakataong isinusugal hindi lamang ang prinsipyo kundi pati ang dangal, kapalit ng impluwensya at kapangyarihan? Matapos umanong makumpirma na may ilang kongresista na pumirma sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, mas lalong naging maingay ang tanong, para kanino ba talaga ang serbisyo ng ating mga kinatawan? Para ba ito sa bayan o para sa interes ng partido? Ayon sa mga naglalakas loob ngayon na magsalita, hinihikayat ang publiko na alamin, pumirma ba ang inyong kinatawan? Kung oo, nararapat ba siyang manatili pa sa pwesto? Tanong pa ng ilan, kinonsulta ba kayo bilang mga botante? Nahingan ba kayo ng opinyon? O basta nalang sinunod ang kagustuhan ng partido? At kung sasabihin umano ng ilan na ito'y party decision, lalong hinihimok ngayon ng taong bayan na pag-isipan. Tao nga ba ang tunay na pinagsisilbihan o ang partidong kinabibilangan? Tandaan, hindi partido ang nagpapanalo sa kandidato, kundi ang mga tao sa likod ng boto. Ngayong May 12, muling haharap ang bayan sa isang mahalagang desisyon. At sa Mayo 11, 2 buwan na mula nang pumutok ang mga kontrobersyang nagsangkot umano sa isyu ng soberanya, dangal at dating liderato ng bansa, paalala sa bawat Pilipino. Huwag kalimutan ang mga naganap. Huwag ipikit ang mata sa mga isyong dapat harapin dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan. Para po sa mas malalim na talakayan ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. Mapa-senador, mapa-congressman, mapa-gobernador, mapa-mayor, mapa-konsehal, mapa-board member, kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto na gawin kaming katulad ko, senador. Yung iba naman, kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Alamin ninyo kung inyong mga kongresista ay pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo dyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap, sisantihin nyo na sila. Magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman. Sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito. Tanungin po ninyo, kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo o ng pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kayo ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rinespeto ang inyong opinyon. Hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, kaya ko lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kanyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng Kongreso yung perang dapat sa para sa inyong distrito.
Saan ka naman ang nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan, yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso? Hindi ba dapat sila yung nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap ko sa inyo, alamin ninyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, sisantihin na po ninyo. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11. Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11, 2 buwan na po mula nung sinalbahin nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam ninyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Yan ho yung aking mga pakiusap sa inyo. Sa May 11, alalahanin po ninyo, 2 buwan na, pagdating ho ng May 11, kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing handog sa naglalaway na mga banyaga diyan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gawin ninyong paalala yan. Napakagandang araw na lumapag ang May 12 eleksyon, May 11 ho. Alalahanin ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, dahil nga po tayo patuloy na binibiktima ng black propaganda, isa pang batayan na gamitin po ninyo kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Huwag ho ninyong kalilimutan itong 2025 national budget. Kung paano nila linapastangan ang proseso sa pagpasa ng ating taunang budget. Nakapagpasa sila ng 6.326 trillion pesos na budget base sa blankong mga blanko sa bicameral Conference Committee Report. 28 items po ang blanko. Pinakita ko po sa inyo yung aming mga hawak na dokumento, sertipikado mismo ng House of Representatives Archive Department or Section, blanko yung pirma ng mga taong dapat nakapirma dyan sa tinatawag na enrolled bill. Blanko, walang pirma. Walang pirma yung Senate President, walang pirma yung Secretary ng Senado, walang pirma yung Speaker of the House, walang pirma yung Secretary General ng House. Ito raw po yung isa sa mga kadahilanan ba't tayo ay patuloy na nabibiktima ng black propaganda at patuloy pang bibiktimahin ng black propaganda. Ang paulit-ulit kong sinasabi, nung ginagawa nyo yan, hindi kami kasali. Hindi kasali ang sambayan ng Pilipino. Nung nahuli kayo, abay kayo pa galit. Patangi-tangi talaga.
ang karakter ninyo. Sinalaula ninyo yung proseso, sinalaula ninyo yung saligang batas, sinasalaula ninyo yung pera naming mga Pilipino, at pagka kayo'y nahuli, kayo pagalit at sasabihin, we are destabilizing the government. Saan ka nakakita ng destabilizer? Uulit-ulitin ko. Paano naging destabilization yung pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ba't ang Korte Suprema ay bahagi ng ating saligang batas? Hindi ba't ang Korte Suprema ay co-equal branch ng executive at saka legislative na kinikilala ng sambayan ng Pilipino pag wala na silang matakbuhan? Paano naging destabilization yan? Korte Suprema nga ang aming tinakbuhan. Kaya mga kababayan, ito yung mga gamitin po ninyo na batayan sa pagpili ng mga leader ngayong May 12, 2025. Tulungan po ninyo ang katulad ko, number 56 po sa balota. Sana. Maraming salamat. Kahit saan ako nagpupuntang parte ng Pilipinas, ang laging sinasabi, Attorney Vic, number 56 sa balota, sinusunod namin ang pakiusap mo, ang panawagan mong ikampanya ka sa aming mga kamag-anak, aming kakilala, sa lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo. Maraming salamat. Naniniwala po ako sa inyo sapagkat higit na paganda ng paganda na po ang ating kampanya at yan ay attribute sa inyong lahat. Sa inyo pong tulong, yung ating kolektibong paggalaw, yung inyong kolektibong pagtulong sa akin, saan man po ako magpunta, napakainit ng pagtanggap ninyo. Hihilingin ko po patuloy. Meron pa po tayong 21 days to campaign. Pakiusap ko po, kulang na kulang ang aking mga materyales sa kampanya. Mapapansin ninyo halos mabibilang lang ang aking tarpaulin, ang kung ano-anong gamit pa. Subalit kaya po ako ay nagkakaroon ng ganitong diretsyong ugnayan sa inyo upang diretso po tayo makapag-usap at makahingi po ako ng tulong. Hindi po ako nanghihingi ng material na bagay, hindi po ako nanghihingi ng pera. Ang hinihingi ko po ay tulong ninyo. Sana ho ay patuloy ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, kaanak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaskwela, kasama sa trabaho, kasama sa hanap buhay, kakilalang Pilipino, saan man pong panig ng mundo. Ngayon po, alam ko ay panahon ng semana ng Holy Week. Alam ko po na pamilya ang concentration ng lahat. Sana ho ay masama ninyo ako sa inyong mga kwentuhan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po'y maikampanya ninyo ako, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. At siyempre, kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Tulungan din po ninyo ang Duterte. Tulungan po ninyo ang mga kandidato ni Tatay Digong. Nandyan po si Attorney J.V. Hinlo. Nandyan po si Attorney Raul Lambino, nandyan po si Attorney Dante Marcoleta, nandyan po si Pastor Apollo C. Kiboloy, nandyan po si Attorney Jimmy Bondok, nandyan po si Dr. Richard Mata, nandyan po si Philip Ipe Salvador, at ibalik po natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa, at si Senador Bongo. Ito po yung bumubuo sa Duterte. Sana po tulungan ninyo kaming lahat. Maghatid tayo ng tama at sapat na bilang sa Senado para maprotektahan natin ang madilim nilang balakin na kunin at nakawin pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula po sa inyo, sambayan ng Pilipino. Saan kayo nakakita? 59% approved kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% panatag at may tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Ini-impeach nino ng iilang elitistang kongresista. Kaya ito po ay konektado sa aking una ng habilin sa inyo, sisantihin nyo na yung mga kongresista ninyo na pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint. Huwag po tayong magpapabudol muli. 59% approved sa performance.
ni Vice President Inday Sara Duterte. 61% ang tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ba ang i-impeach mo? Huwag ho tayong magpapabudol muli. Labanan natin ang puwersa ng kadiliman. Tayo'y magprotesta ngayong May 12. Paano tayo magpoprotesta? Iboto ninyo ang Duterte sa Senado at sisantihin na ninyo yung mga kongresista na pumirma diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ang ating gawin. Pagtulong-tulungan po natin at may pagkakataon, may tsansa pa, may oportunidad pa na baguhin natin ang maling direksyon ng ating bansa. Nakatutok tayo sa maling direksyon, huwag kayong umasa na mapupunta tayo at makakarating sa tamang destinasyon. Bahagi na rin po dyan ang usapin dito sa South China Sea. Saan kayo nakakita? Wala hong makain ng murang bigas ang mamamayang Pilipino. Prioridad ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang pagbili ng 5.58 billion US dollars ng 20 eroplanong pandigma. 20. Para pong lollipop siguro sa kanila yon. Akala nila madami yung 20. Kukunti lang po yung 20. Pagka yan po ay idinigit mo sa bilang ng puwersa ng eroplanong pandigma ng bansang China, wala po itong 20 ito. At ang bigger point po rito, 5.58 billion dollars. 5.58 billion dollars. Wala ngang makain na murang bigas ang sambayan ng Pilipino. Bibili ka pa ng eroplanong pandigma? Bibili ka pa ng eroplanong pandigma? Maintain nyo pa ho yan. Ite-train nyo pa po yung piloto niyan. Kagasolinahan mo pa yan. Lalagyan mo pa yan ng mga bomba. Lalagyan mo pa yan ng mga bala at kung ano-ano pa. Imbis na gastusin yung pera ng Pilipino doon sa patungo sa gerang nakakapagbigay buhay, kagaya ng gera laban sa kagutuman, gera laban sa kahirapan, gera sa kriminalidad, gera sa droga. Yan ang dapat nating ginagastusan, hindi yung gamit pandigma. At ang solusyon po nila, dahil wala tayong pera, iuutang daw po ng Pilipinas. Utang na naman, lubog na po tayo sa utang. Kung mangungutang man tayo, something that will benefit the ordinary people, yung mga mahihirap. Sana man lang makakapaglagay ito ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Makakain nyo ho ba ang bala? Makakasakay ho ba kayo diyan sa eroplanong yan? Halimbawa, pupunta po kayong Maynila, papunta kayo ng Visayas. Halimbawa, pupunta kayo ng Cebu at may kalamidad. Pwede ba kayong isakay dyan sa napakamahal na gamit na yan? Hindi ho yan ang tugon sa kahirapan ng mga Pilipino. At marahil dito sila galit na galit sa akin na aking napapasimple yung mga usaping panlipunang mahalaga, kaya tayo'y patuloy na binablock propaganda. Subalit ang sagot ko po sa mga nagbablock propaganda ganito: ang diretsyong pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Aking pong advokasya, sinisikap ko po na iangat patuloy ang antas ng diskursong pampubliko kagaya po ng ginagawa natin, sapagkat ako'y naniniwala na kapag naiangat po natin ang antas ng inyong kaalaman tungkol sa mga mahalagang usaping panlipunan, hindi na po tayo mabubudol muli. Kaya yan po ay parte ng aking advokasya, parte ng advokasya ng hakbang ng maisog. At pwede po tayong mag-entertain ng ating mga kababayan. Yung ating pong mga viewers ay maaari pong mag-send ng request to join live. At alam naman ho ninyo, number 56 watching from. Yun po yung ating keyword. Basahin ko lang po yung iba. Kay Mary Joy, kay Elvira Palahe Ausejo, PDP, Duterte, salamat. Yung iba, mabilis ha. Kay Beth Berioso, Dan, vote of you. Salamat, salamat. Peter Oy, boto kita. Maraming salamat, Peter. Kay LC Roble,
Duterte ang nasa puso at utak ng mga tao nagmamahal at nasasaktan sa ginagawa nilang pagmamalapit at pagmamalabis kay Tatay Digong. Salamat po. Kay Doraemon, maraming salamat sa iyo. Kay bilis Tinkerbell, PDP straight po tayo, Duterte, maraming salamat. Lokal Sarado, PDP Duterte, maraming salamat. At kay Charlon Chua, Inot, kamusta ka na? Long time no see, hindi ka nagpapakita. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aking pagla-live ngayon. Kay from South Wales, kay Andre Bonds, maraming salamat sa iyong pagsama at panunood. Ganon din kay Pamela Bautista, number 56, watching from Singapore, si Pamela. Hello, Pamela. At kay Bing Santianes, hello po. Hello din sa iyo, Bing. Mabuhay ka. Kay Annalyn Abasyal o Arabakyal. Kay Marilu Kabayashi. Hello, Marilu. Already shared and done. Sana ho ay tulungan din ninyo ako na mag-like at mag-share sa ating pong ginagawang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo at pagla-live ngayong araw. So, yun po ang ating mga gawiting batayan. Yung ginawa po nila kay Tatay Digong, wag nating kalimutan. Nagnataon na May 12 ang halalan, May 11, magsisilbing ikalawang buwan ng kanilang sinalbahe si Tatay Digong. Ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas ang hinayaan nilang manghimasok ang dayuhang interes o banyagang interes sa ating bansa at isinuko at ginawang mistulang handog sa kamay na naglalaway na dayuhan o banyaga diyan sa ICC ang kapwa nating Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po niyong kalilimutan yan. Huwag po niyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating kaban ng bayan. Kung paano nila inuubos gamit ang AKAP at AIX. Kunin lang po ninyo. Pag may nagbigay po sa inyo ng AKAP at AIX o kung anumang ayuda, kunin po ninyo. Pakiusap po, kunin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat pera nyo po yan. Hindi po yan pera ng mga politikong nagmumudmud ng AKAP at AIX. Hindi po nila pera yan. Yan po ay pera ninyo. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob, hindi po dahil ingrato tayo katulad nila, hindi po. Sapagkat yan po ay pera ninyo, hindi po nila pera yan. Kung meron man kayong dapat pasalamatan, pasalamatan niyo yung sarili ninyo sapagkat nakakatanggap kayo ng kaunting halaga na nagmumula rin sa sarili ninyong buwis na ibinibayad sa gobyerno. Hindi po pera ng mga politikong namumudmud yan. So wag ninyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating budget. Huwag ninyong kalilimutan yung blankong bicameral conference committee report na nakabinbin pa po hanggang sa ngayon ang kasong yan sa Korte Suprema. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating taunang budget. Huwag po ninyong kalilimutan yung mga pumirma sa huwad, illegal at unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sisantihin nyo na po yung mga kongresistang yan. Huwag na po ninyo silang muli pang gawing kongresista. Sibakin na po ninyo bilang kongresista ninyo, sisantihin na po ninyo, kumuha po tayo ng bagong empleyado. Kada distrito, huwag na po yung mga yan. Hindi po kayo mahalaga sa kanila. Hindi po kayo importante. Hindi po kayo kinonsulta. Hindi po nagkaroon ng public hearing or public consultation. Si Kathy, ang ating unang-unang sumali, Kathy, pwede ka nang magbukas ng camera at you can turn on your microphone, Kathy. Hi, Kathy. Hello. Pabukas lang yung camera, Kathy. Kathy. O, nasa Qatar ka ngayon, Kathy. Hello. Kamusta ka? Kami dito, ilaban hanggang sa huli. Ilalaban po natin yan ang po kayo ng Digong sa kay Inday Sara. President Inday Sara. Maraming salamat, Kathy.
at sa iyong pagboto ng Duterte straight. Maraming salamat. Pati po sa aming pamilya sa Pilipinas, straight off po talaga. PDP laban po. Saan ang family mo, Kathy, dito sa Pilipinas? City po. Saan? Davao City. So maraming salamat from Qatar, nag-vote straight Duterte, at sa iyong pamilya dyan sa Davao City, vote straight Duterte. Maraming salamat. Thank you, Kathy. Mag-iingat ka dyan. Ingat din po. Salamat. So yan, yung kababayan natin si Kathy from Qatar ay vote straight po siya Duterte, at nagbili na rin sa kanyang buong mag-anak, buong pamilya sa Davao City to vote straight Duterte. Yan po ang ating patuloy na kampanya. Sana ho ay tulungan ninyo down to the last 21 days of the campaign. Mahaba pa po ito, at sana ho ay patuloy ninyong tangkilikin, suportahan, vote straight Duterte. Si Anonymous, buong pamilya po namin nakasuporta po sa inyo, attorney. Maraming salamat at Anonymous. Si Maui 21. Good luck po sa inyo, sir. Attorney Vic Rodriguez, watching po ngayon sa Iloilo, Maui. I hope to see you sa Iloilo pagbisita po ng buong Duterte. Malapit na po yan. Sana'y makasama ka namin at 10 ng iyong mga kaibigan at kamag-anak. Sino yung next? Si Imadi 78. Imadi 78. Good afternoon, attorney. Ay, good afternoon. Pakibukas yung camera, Imadi. Nagluluto po kasi ako, pero okay lang. Oo, kasi yun ang ating ating rule para naman pantay-pantay. Ipakita mo na rin kung ano linuluto mo. Imadi. Ay, ayan, hello. Meron po siyang dito sa TikTok ngayon na kasama na ba sa si Madam Amy Marcos sa Duterte slate? Hindi ko pwedeng sagutin yan sapagkat ang akin po yung Duterte lang, ma'am. Yan din po yung meron na kung napanood dito na parang kasama naman na siya, pati yung isang babae rin. Di na ubali, ma'am, wag na natin banggitin. Duterte lang po ang pwede sa aking pagla-live sa inyo. Okay po. Sige. Oo. To do justice to yung sa aking mga kasamahan sa Duterte, dahil walang pirma yung Senate President, walang pirma yung Secretary ng Senado, walang pirma yung Speaker of the House, walang pirma yung Secretary General ng House. Ito raw po yung isa sa mga kadahilanan ba't tayo ay patuloy na nabibiktima ng black propaganda at patuloy pang bibiktimahin ng black propaganda. Ang paulit-ulit kong sinasabi, nung ginagawa nyo yan, hindi kami kasali. Hindi kasali ang sambayan ng Pilipino. Nung nahuli kayo, abay kayo pagalit. Patangi-tangi talaga ang karakter ninyo. Sinalaula ninyo yung proseso, sinalaula ninyo yung saligang batas, sinasalaula ninyo yung pera naming mga Pilipino, at pagka kayo'y nahuli, kayo pagalit at sasabihin we are destabilizing the government. Saan ka nakakita ng destabilizer? Uulit-ulitin ko. Paano naging destabilization yung pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ba't ang Korte Suprema ay bahagi ng ating saligang batas? Hindi ba't ang Korte Suprema ay co-equal branch ng executive at saka legislative na kinikilala ng sambayan ng Pilipino pag wala na silang matakbuhan? Paano naging destabilization yan? Korte Suprema nga ang aming tinakbuhan. Kaya mga kababayan, ito yung mga gamitin po ninyo na batayan sa pagpili ng mga leader ngayong May 12, 2025. Tulungan po ninyo ang katulad ko, number 56 po sa balota. Sana. Maraming salamat. Kahit saan ako nagpupuntang parte ng Pilipinas, ang laging sinasabi, Attorney Vic, number 56 sa balota,
sinusunod namin ang pakiusap mo, ang panawagan mong ikampanya ka sa aming mga kamag-anak, aming kakilala, sa lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo. Maraming salamat. Naniniwala po ako sa inyo sapagkat higit na paganda ng paganda na po ang ating kampanya at yan ay attribute sa inyong lahat. Sa inyo pong tulong, yung ating kolektibong paggalaw, yung inyong kolektibong pagtulong sa akin, saan man po ako magpunta, napakainit ng pagtanggap ninyo. Hihilingin ko po patuloy. Meron pa po tayong 21 days to campaign. Pakiusap ko po, kulang ang aking mga materyales sa kampanya. Mapapansin ninyo halos mabibilang lang ang aking tarpaulin, ang kung ano-anong gamit pa. Subalit kaya po ako ay nagkakaroon ng ganitong diretsyong ugnayan sa inyo upang diretso po tayo makapag-usap at makahingi po ako ng tulong. Hindi po ako nanghihingi ng material na bagay, hindi po ako nanghihingi ng pera. Ang hinihingi ko po ay tulong ninyo. Sana ho ay patuloy ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, kaanak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaskwela, kasama sa trabaho, kasama sa hanap buhay, kakilalang Pilipino, saan man pong panig ng mundo. Ngayon po, alam ko ay panahon ng semana ng Holy Week. Alam ko po na pamilya ang concentration ng lahat. Sana ho ay masama ninyo ako sa inyong mga kwentuhan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po ay maikampanya ninyo ako, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. At siyempre, kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Tulungan din po ninyo ang Duterte. Tulungan po ninyo ang mga kandidato ni Tatay Digong. Nandyan po si Attorney J.V. Hinlo. Nandyan po si Attorney Raul Lambino. Nandyan po si Attorney Dante Marcoleta. Nandyan po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Nandyan po si Attorney Jimmy Bondok. Nandyan po si Dr. Richard Mata. Nandyan po si Philip Ipe Salvador at ibalik po natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa at si Senador Bongo. Ito po yung bumubuo sa Duterte. Sana po tulungan ninyo kaming lahat. Maghatid tayo ng tama at sapat na bilang sa Senado para maprotektahan natin. Kung naniniwala kang panahon na ng paninindigan, i-like, i-share at mag-subscribe ka na sa Tindig Pinas. Dito ang katotohanan ay hindi natatakpan. Ang boses ng masa ay hindi pinatatahimik. Ako po ang inyong kasama sa laban ng bayan at ito ang Tindig Pinas!